Kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion, sir, yung nang sa amin. Is ginawa kaming napping. Nirestrict kami sa campus, sir. Tinanggal lang kami kaagad ng barrel, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang drugs tsaka baril po, tinaniman po nila ako. Ano po? Drugs po tsaka baril po. At kayo nag-shoulder nung lahat ng gasto sa kaso nyo? Opo. Ang totoo po niyan, sir, Your Honor, yung pangyayari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na pulis po dun sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang pulis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po pulis yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant na pulis at dumating po yung PO2 Bungato tsaka yung PO1 Lumines. Tinel over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero nung pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, na napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. 4 po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Okay, so... Oo nga eh. So, nakulong po kayo nung 2016, 2017? Kailan po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? A case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Na sinasabi mo na Tinaniman po nila ako. Okay. At dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong? Opo. Kinasuhan naman po sila ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginastos nyo sa kaso ay sagot po ninyo? Opo. Sige po. At, Pero po, na-dismiss man naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. Administrative. Absueldo po ako. Sa administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So, yung criminal, dismiss. Opo. Ito yung mga mahirap no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga pulis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At nagkaroon ng ganitong polisiya. And this was implemented. And then it happened. So, wala silang biktima sila. So, wala silang perang pang tanggol sa sarili nila. Ang naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot sa nangyari sa atin. But, yun na nga. But Mr. Chair, if yes. I'm not mistaken, ang naalala ko sa regional level,
meron silang legal officer. But the problem is the numerous cases, hindi kayang i-handle ng legal office ng regional office yung cases ng mga police. I think what is important, I think what we need to do, Mr. Chair, is to augment funding, to augment yung lawyers dun sa legal office nila to handle cases para matulungan yung mga police. Ang problema ata, wala kayong gantong PNP, wala tayong budget for this ganto Wala Kanina tinatanong ko kayo kung merong pondo na ginagamit for this kind of cases that kapag na-filean sila, meron ba tayong nire-release? And even giving them legal manpower? Like we mentioned earlier, sir, the PNP legal assistance extended to PNP personnel facing are those cases that falls under the service-connected cases only, sir. But if they will be facing a case that is separate or outside of the official performance of their duty, sir, Yeah. they will be the one to shoulder their legal representation, sir. Tama yon. Kasi this one hindi siya Kaya nga kanina sabi natin categorize Yung mga 195 na natanggal at 399 98 na may kaso, i-categorize natin para at least alam natin kung sino yung mga tutulungan talaga. 'Di ba? So submit to us ASAP para at least alam yung pondo na hihilingin natin kay speaker for that purpose. Kasi ang pangako sa atin ni speaker that he will be helping yung mga kasong legitimate during operation. And even yung mga na-dismiss will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng war on drugs as well. Sige, Congressman Caraps, and then we'll be proceeding do sa dalawang victim pa saka do sa pamilya. Okay, go ahead. Ano lang po, just a short interjection with regards to the legal problem in the organization of the PNP. Kasi ganito po, cases filed against police officers in line of duty, dapat police talaga yon. Okay? But, for example, in the case that was mentioned by Reyes, that is not in line of duty. Now, pag wala sang lawyer, doon sa sapaw. Diba? Kung wala kang lawyer, doon ka sapaw. But, still, kung gusto ko lang balikan yung question of the legal problem, services in the PNP, ang problema kasi, Mr. Chairman, ganito po yon. We have discussed it several times even in the previous congresses. No? Ang problema kasi, for example, if I am a lawyer, instead of entering the services to the PNP, I'd rather apply for the PAW. Kasi mas malaki pong sahod sa PAW kumpara mo sa police na abogado that will be assigned sa IAS. Yan pong reality. Di ba? For example, lawyer ka. Pag pumasok ka sa police with all those requirements and qualification, qualified ka na, you have fulfilled all those requirements. What is your rank? Major, di ba? O kapitan? Kapitan, di ba? First entry is police captain ka. Now, magkanong sahod ng police captain? Ngayon, less than 100,000, di ba? Oh, less than 100,000. But if I am a lawyer, I'd rather apply for the PAW than the police. Kasi mas malaking sahod ng lawyers new entry sa PAW kaysa sa police. Kaya yun yung isang problema dyan ng talagang sa police. We cannot hire as much as we want lawyers for the police kasi napakababa po ng sahod. Kasi first entry mo, kapitan ka, what is the salary of the police captain, yun po yung sahod mo. Yun talagang problema. Now, kaya siguro, you have to study the local government code, same time yung PNP law, na yung IAS, kung gusto nating suportahan ng todo, pwede naman yun, but ang salary grade siguro patasin natin para mas maraming abogado na papasok dun sa police, not entering the police service, but dun sa legal ng police, no? Dun sa IAS. Yun yung pong pwedeng maging remedyo. But as of now, kaya yan ang hinarap natin dahil kahit lagyan pa yan natin ng malaking punto dyan. Still, the question is the scarcity of lawyers within the police
organization. Mr. Chair. Yun yung problema talaga dyan. And of course, siguro talagang dapat manawagan din tayo dito sa counterpart natin, no, sa Senate. Because in here, sa atin po sa Kongreso, yung House Bill number 6509, pending pa to sa Senate, yung pre-legal assistance to uniformed personnel. We approved this with the Committee on Justice. 2022 pa to, naalala ko na aprobahan na natin to, providing free legal assistance to any officer or uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, PNP, na facing any charge before the prosecutor's office. Sana po ma-aprobahan na sa Senado to. Congressman Charon, please. I was just saying, Mr. Chairman, na yung mga abogadong pumapasok din sa ating government like sa PNP, hindi po sila naglilitigate. Nandun lang sila as in an advisory or rendering legal opinion. Yun po ang trabaho ng mga lawyers sa government offices. Yung naglilitigate talaga, yung pumupunta sa yung mga abogadong nandyan sa PAO at saka yung private lawyers. Yung mga nasa nasa government. If I am not mistaken, hindi po sila naglilitigate unless they ask permission from the chief of the office na mag-engage in legal practice of the profession. I don't know if that is correct. Please reply on that General Pardo. Sir, for proper context po, sir. Yung mga PNP lawyers po natin, sir, ay nire-represent po yung mga pulis natin na kakasuhan. Yan po yung sinasabi po natin na applicable doon sa mga service-connected cases. Just like ng binanggit po, sir, ni Congressman Gomez, sir, na may mga subject ng police operations na nagka-countercharge sa police, yun po ay nire-represent po ng ating mga PNP lawyers. At marami na po silang cases won in favor po ng mga pulis nating nakakasuhan, sir. Chair, so it is just clear na kulang talaga ang mga pulis sa PNP kasi it's not happening in the provinces. Ang daming policemen, when I was still in the private practice, pumunta sa private lawyer. At meron namang IBP na sinasabing yung de officio na nagre-render po tayo ng serbisyo na walang bayad. So yun ang ginagawa ng mga abogadong private kasi yung mga pulis napakarami. Walang nag-a-attend ng mga abogadong tiga PNP na nag-a-attend ng kanilang kaso sa korte or sa fiscal's office. So yun po nangyayari sa ground. Hindi ko alam kung asan yung merong maraming abogado sa PNP. Mr. Chair, Congressman Goma. I just want to find out if do we already have an approved bill in augmenting yung legal services ng PNP? Yeah, I just mentioned that we have already approved Committee on Public Order and also Committee on Justice. House Bill number... Approve on third reading, Mr. Chair? Yeah, okay na tayo. Pending in Senate? Yes. So pending in Senate? Pending in the Senate, yeah. Pre-legal assistance for the PNP. Pending kasi din kanila. Anyway, proceed muna tayo doon. Sana tapusin natin itong si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't kayo pinag-push up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, dahil sumunod kami sa utos ng namin, ng COP, pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano sa loob ng krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Juji yata yung Koreano. Jukin. Okay, proceed, Yes, please. sir. Para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung Sa Korean. Korean na yun na namatay sa krame, sir.
ang kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion, sir, yung lang sa amin. Is ginawa kaming kidnapping. Insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tas apparently, sir, nung after second day, sir, nang nangyari yun, sir, nirestrict kami sa kampo, sir. Tinanggalan kami kaagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir, ng mga taga-Krami ata or Etong kaso nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. Hindi, sir. Robbery extortion lang po yun. Well, anyway, ang pinag-uusapan natin yung sa, sa EJK, no? Yes, But sir. it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi, sir, yung... But these are all, these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang, but sino administrative dismiss kayo, right? Yes, sir. How Yung about sa criminal criminal? case din, sir, dismiss. Anong natin doon, for example, na dismiss tayo sa criminally? Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung... Sige, go ahead. Para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaya kami wala pa kaming mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, Sino nagkaso sa inyo? tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa Krami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir, na makikita pa yun sa YouTube. Mismong siya nagpa-interview sa sa GMA or sa National TV na itong police na dapat, kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kaming ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ganon. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganon yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo, kanya hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung yung sinasabi nyong alleged plan? Paano nyo naman na Sir, makukonfirm kasi na? yung first na dinala kami sa kampo, sir, restricted, tinanggalan kami kaagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos, sir, dahil sa akbo doon kami, maraming kaming kakilalang pulis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. Nasa isang kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino nagsabi sa iyo ng ganun? Yung mga kasama din namin, Official police, sir. doon? Yes, sir, mga kadikit na Saan naming area yan? official. Saan area kayo? Angeles City Police Officer. Saan? Angeles City Police Officer. Can you mention the name of Pampanga. the officer who have
Kung sa Told you? executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit, i-mention namin Ha? na. Sige, siguro mag-affidavit ka na Tapos, lang sir, siguro. yung nagpatibay doon sa sabi-sabi na yun sa station, sir, ay sa campus, sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel, sir, na Sino si Ricky Santa Isabel? yun po yung suspect na police. Krami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay, let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po doon sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung humiliate po kami in public without, wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo? Pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay, thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir, thank you po. Ito namang biktima, kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Collantes. Sige, ma'am, you have the floor. Good morning po sa lahat. Ako po si Flora del Collantes. Bali, common law wife lang po talaga ako nang namatay ko pong asawang pulis na si Patrol PO1 Joverjan Largesabal. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko. Nung time po na yun is 1-year-old pa lang po yung anak ko. And then hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Then, siguro parang past 12 na po ng tanghali, nung may tumawag po sa akin, investigador po siya, nakalimutan ko na po yung pangalan. Doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari ng cellphone na ginamit, kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So nagtaka po ako bakit po iba na po yung sumagot, iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na, yun nga po, patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon, kahit na matagal na po yung nangyari. Pero, ang sa akin lang, sir, may mga natanggap po akong benefits. At big things ko po yun sa PNP po dahil kahit papano, hindi po nila kami tinatalikuran. Especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na yun. Dahil nung time po na wala pa po kaming natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan. Kahit papano tinutulungan po nila kami. Galing na po yun sa sarili nilang pera. Ang sa akin, sir, yung po kasing benefits na para sa anak ko, na-decline po sa NAPOLCOM. Kung pwede po sana, kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po yun, nagpunta po ako ng Makati, NAPOLCOM. Nagmakaawa po ako dun, para lang, kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po kung hindi nyo na po maibibigay yung gratuity. Pero ang ginawa lang po is pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements. Hanggang sa umabot po na
kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney na magpa-process po nung parang, di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung asawa ko po, kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin. Na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos, pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Para po sa isang katulad ko, lalo na po solo parent po ako ngayon, ang hirap po. Makikita niyo po, dala ko po yung anak ko dito. Kasi mahirap, kahit po minsan sa trabaho ko, dinadala ko po siya. Tapos, yun lang naman sir, actually hindi lang po ako yung widow na ganito yung case. Marami po akong alam, kakilala. Pero, yun nga po, bilang ano na rin po, sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin. Kasi, nawalan na nga po kami, tapos marami po talagang hindi napapansin. Okay, thank you so much, sino to? Miss Colliantes. Napolcom, di ba meron siyang 1-year salary, 1 monthly pension, burial expenses, 3-month salary, para sa kasi ito yung mga binigay, di ba? But yung sa educational ng mga anak, the chair would like to acknowledge the presence of Vice Chair Romy Acop. Rico, please. Yeah, thank you, Mr. Chair. Under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the policemen who passed away in the course of their duty. So we will look into this po. No? Usually po kasi na-deny kapag hindi na-prove na sila po ay children or yung asawa. Minsan po kasi mga common law, kaya po hindi nagagrantan. But we will give preferential attention to this matter po. Kailangan kasi kasal. Yes Hindi po, kayo Mr. nakasal. Chair. Sir, nung araw po na yun, kasal po dapat namin, pero hindi po kami nakasal. Pero sir, may anak po kami. Yun na nga, yung mga ganun sitwasyon di ba? So, We paano will- naman po yun, di ba? Mr. Chair, pwede naman po kapag po proof po na children naman nila yung we can give the assistance. So baka lang po it's a matter of evidentiary submissions lang po. And that's a very reason why we are